Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapato. Andito na naman tayo ngayon sa mga alagaan natin ng mga maskobidak natin mga kapato. Oh. Kasalukuyan po tayo nagpapakain ngayon mga kapato. Ito na lang po yung mga natitira sa mga alaga po natin mga kapato. Konti na lang mga kapatong natitira mga kapato. Ayan. Dati kulang 100 mga kapato, pero ngayon may 100 na higit na naman mga kapato dahil nagpalabas po tayo ng mga ano natin dito, yung lumaking mga ducklings natin. Kagaya po yung mga yan. Nagpalabas po tayo ng kulang 40, 39 pieces. Tapos sabihin na lang natin yung natitira mga 60 plus, yung malalaki, kaya may 100 pa po tayo mga kapato. Pero paparating po ang ano ngayon mga kapato, undas, kaya marami na naman mababawas ngayon. Yung mga order po mga kapato ay naikulong na po natin dahil pipick upin na lang po bukas. Kaya yung iba ay ngayon nila pipick upin, kaya naikulong na natin yung mga order. Yan na lang po natitira mga kapato. Tapos yung pagkain natin ng mga kapato ay iba ngayon, iba yung style dahil mura pa ang pale natin dito. Ayan ang nangyari mga kapato. Inihalo po natin sa pagkain nila. Gusto naman nila mga kapato. Medyo okay din, madali silang mabusog dahil ang mix po ngayon ng pagkain natin sa kanila ay konting crack corn, starter, tapos yung palay dahil mura po ang palay ngayon natin dito mga kapato. Binili po natin yan ng 12 pesos ng 1 kilo. Yung dry na po yan mga kapato. Kesa yung bibili po tayo ng mais. Mahal po ang mais, baliktad. Mas mahal po ngayon ang mais dito sa amin mga kapato. Dahil ang kilo ng mais dito, yung dry ay 16 pesos. Tapos pag pinagiling mo, 450 ang kilo. Pag pinagiling mo, kaya magiging 20 pesos and 50 centavos. Yun po ang mga kapato, ang magiging kabayaran. Ito po yung mga ducklings natin mga kapato. Ito sila mga kapato. Ang bilang po niyan mga kapato ay kulang 60, 50 plus, 58. Yung mga talagang malalaki na lang po ang inilabas natin mga kapato dito. Yung medyo maliliit, yun ang naiwan. Tapos dinagdag natin yung mga
ano dito dahil maluwag-luwag naman na, kaya binaba na natin yung mga ducklings natin dito. Ang pagkain po nila mga kapato ay bayo to. Medyo malalaki na po sila kaya hindi na pwede yung bayuan. Masyadong maliit. Ayan po ang pagkain nila mga kapato. Ganyan po ang ano natin mga kapato. Tuloy-tuloy pa rin po ng ano natin, breeding natin kahit malakas ang ulan, kahit bumabagyo, kahit tag-ulan. Hindi po tayo pwedeng hindi magpalabas ng mga sisiw dahil yan na po ang nakasanayan natin, tuloy-tuloy para tuloy-tuloy ang business po natin mga kapato. Kaya yung mga gustong kumita po dyan ng konting alaga, pero maluwag-luwag yung nasa sa likod nyo mga kapato, pero din kayong mag-alaga ng mas COVID para extra income. May ano po tayo ngayon dito mga kapato, isang ginahin lang po to mga kapato ay 28 yung itlog niya. Ayan, 26 pieces po yan mga kapato. Dalawang itlog lang hindi niya napisa. Ayan, yan ang mga bagong sisi po natin mga kapato. 26 pieces. Yan, katatapos lang nilang kumain mga kapato. Bayuan. Ito po yung order nila mga kapato. Ayan, yung isa. Yung barako, puro barako yung mga order nila mga kapato, dahil ang gusto daw nila yung mais tupado. Yun, yan, 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 2, 4, 6, 7, bali 8. Pati yung nandito sa kabila. Ito naman yung mga ano natin, katatapos lang nilang kumain mga kapato, mga breeder natin. Hindi nila naibos yung pagkain nila. Kaya ang gagawin natin para hindi kainin ng mga manok, kasi sayang naman kung kakainin ng manok yung pagkain nila. Buti kung manok natin. Ayan, tinakpan po natin ng tinakpan po natin ng yero mga kapato. Nagbawas po tayo ng barako dito mga kapato dahil may nababasagan ng itlog. Ang dati-dati po ginagawa ko noon mga kapato ay 10:1 talaga. Pero sinubukan ko lang po yung sinasabi na ng 5:1, pero hindi po maganda mga kapato dahil pag yung 10 kung sakali, example to mga kapato, pag yung 10 na breeder mo na babae at dalawa yung barako mo, siyempre pag nangitlog mamimisa yung 6 kaya 7, siyempre ang kakastahin na lang yung 2 pato mo ay 3. Kaya ang gagawin po nila ay yung mga yung mga namimisa na kuya nangingitlog na nandun sa pagitlogan ay kakastahin po nila. Kaya siyempre doon mababasagan sila ng itlog. Ganun po ang nangyari sa akin, kaya yun po ang karanasan ko sa 5:1. Kaya binawasan ko po mga kapato. Ang breeder ko na pato ngayon ay
tatlo na lang. Tatlo. Inalis ko yung tatlo. Tapos yung mga may kabaw na mga inahin ay tinanggal ko yung 5. Kaya 30 na lang mga kapato yung natitira. Kaya 10:1. Yan po ang pinakamaganda talaga. Simula po nang nagpapato ako, yan po ang ginagawa ko mga kapato. Kaya yun po ang example ko mga kapato. Pag yung dalawa na barako mo, 10 yung ano niya. For example to yung barako mo na dalawa at 5:1, siyempre 10 yung inahin. Pag mamimisa yung 6 o kaya 7, siyempre tatatlo na lang yung kakastay nung kwan talaga. Yung barako mo. Siyempre kulang yun. Kaya ang gagawin nila ay pupunta sila ngayon sa namimisa. Titirahin nila yun hanggang babasag yung mga itlog doon. Kaya ang ginawa ko po ngayon mga kapato ay binalik ko po yung dati talaga. Mas effective po ito mga kapato ay 10:1. Hindi yung 5:1. Pwede po yung 5:1 mga kapato pag ang ano po natin ay incubator. Pag incubator po ang ano natin, pagpapisa po natin, pwede yung 5:1 po dahil hindi na sila mamimisa. Pupulutin na lang po natin yung mga itlog nila. Hindi sila mababasagan ng itlog. Yun po ang konting kaalaman mga kapato na naibigay po natin ngayon sa mga kasamaan natin magpapato ngayon mga kapato. Kaya nga nandyan ngayon yung dalawa ay yung tatlo. Binigay ko na. Pipick upin po mamayang hapon mga kapato. Siguro po yan hindi bababa ng kanyan. Bali yung 8 hindi po bababa ng 35 kilos yan. Sabihin po na lang natin mga 38, 39. Swerte po tayo yan pag nakakorenta tayo. Sabihin na lang po natin mga minimum yan 35 kamo na lang times 250 kasi ano na po yan mga kapato, presyong pang breeder na po yan mga kapato. Ang pangkatay po kasi natin mga kapato, yung mga dumalaga ganyan ay tapos yung mga ano natin ay ang presyohan po natin ng pato ngayon dito sa atin mga kapato ay 250, 230. Yan na po ang presyo ngayon mga kapato sa ating dito sa amin. Yan po ang presyohan na ngayon. Kasi po mas mahal po ang pagkain ng mga pato natin sa yung mga manok. Kasi yung manok pwedeng mag-survive kahit di mo pakainin yan. Ang pato natin, pag hindi po natin pinakain ay siyempre maghahanap po yan pagkain niya. Mapili po naman ang pagkain ng mga pato hanggang mamamayat hanggang sa mamatay po siya. Ganun mga kapato. Kaya hindi po pwedeng pakainin ng mga pato natin. Yang manok po kahit hindi natin pakainin ay makakasurvive po sila mga kapato. Hanggang dito na lang mga kapato at big shout out po sa ating mga viewers natin. Mapasaan po kayo sulok ng mundo, mapaaraw mon o gabi sa inyong lahat mga kapato. Okay, hanggang dito na lang po. At maraming salamat sa inyong panunod sa ating mga video. Maraming salamat po and I love you all mga kapato.